Binibini, ito na ang huling batch. Itaas ninyo ang inyong mga mukha. Tawagin mo ang pangalan ko. Ako. Mingying. Koyoko. Hanggang dito na lang ngayon, ang bayad ay kasama ng kasunduan. Ipapadala sa inyong lahat ang mga nangyari ngayon. Ang pamilya Ming ay ayaw makarinig ng kahit anong balita sa labas. Binibini, wala pa rin bang nahanap na angkop na tao? Walang katulad niya. Kahit sa akin ay hindi makalusot, paano makakaloko sa mga matatalinong lobo ng pamilya Lu? Pero si Boss Lu ay nawawala na ng 3 araw. Kung wala pa ring mahanap na papalit sa kanya, baka malaman na ng pamilya Lu. Hoy, tita. Bakit bigla kang tumawag? May problema ba? Mingying walang problema. Matagal na kasi nating hindi nagkita, tinawagan ko si Jan. Hindi rin siya sumagot, pag may time dalhin mo siya sa lumang bahay. Si Lolo ay palaging nagtatanong tungkol sa inyong dalawa nitong mga araw na ito. Sige po, tita. Si Jayan ay nasa abroad ngayon para sa negosyo. Huwag kayong mag-alala, pagbalik niya, pupunta kami kay Lolo. Ang pamilya Lu ay nagdududa na. Sa loob ng 3 araw, kailangang makahanap ng kapalit. Lujian, kung buhay ay makita ko siya, kung patay ay makita ko ang bangkay. Ang proyekto sa pakikipagtulungan sa Lu ay handa na. Pagkatapos ng kasal ninyo ni Boss Lu, ito ay sisimulan na. Wala pa ring balita si Lujian? Ang kapalit? Wala pa ring balita. Tuloy lang. Ang proyekto sa resort ay may problema ngayon. Ang planong gibayin na ST Heart Orphanage. Isang tao na nagngangalang Shenji ang nangunguna sa gulo. Shenji. Baguhin ang ruta papunta sa ST Heart Orphanage. Sige. Lujian, nasaan ka na talaga? Para sa'yo. Salamat, maganda ang bulaklak. Lujian, sinabi ko na, huwag kang manigarilyo sa harap ko. Sa susunod na buwan ay ang ating kasal, ang ating pag-aasawa. Ay may kinalaman sa pakikipagtulungan ng pamilya Ming at Lu bago ito. Sana ayusin mo ang mga taong nasa paligid mo. Huwag kang magpatawa. Medyo malambing ang bata ngayon. Pero ayusin ko to, pero Mingjing. Gusto mo talagang pakasalan ako? Ano? Nagdadalawang isip ka? Hindi. Sana tulungan mo akong ayusin ang mga Lu. Mga ganid. Nagtataka lang ako. Ikaw Mingjing sa buong buhay mo. May mamahalin ka ba talaga? Sa pamilya natin, ang pag-ibig ay luho. Sapat na ang ating date ngayon. May trabaho ako bukas. Hindi na kita sasamahan. Good night, aking nobya. Puro bata na lang ang nasa orphanage ngayon. Ma'am, dumating na tayo. Sobrang naapektuhan niyo ang mga bata. May karapatan akong ipaglaban sila laban sa demolisyon. Ginong Shen, hindi tama ang sinasabi mo. Seryoso ang Ming Group sa alok namin. Bibigyan namin ng tamang kompensasyon ang mga bata. At mas magandang buhay pa. Hindi ako naniniwala sa mga kapitalista. Kausapin ko ang leader ninyo. Ako ang leader. Ano ang gusto mong pag-usapan? Nandito ka na pala. Ikaw si Shenji. Lujian, bakit ka nandito? Lujian, alam mo ba? Na hinahanap kita ng husto. Umuwi ka na agad. Mali ang taong hinahanap mo, miss. Ako si Shenji, hindi ang taong hinahanap mo. Walang beauty mark, hindi siya si Lujian. Hindi. Ikaw ang hinahanap ko. Miss, pass muna ako sa tsa. Kung ikaw ang leader nila, gusto kong pag-usapan ang Sacred Heart Orphanage. Ang Sacred Heart Orphanage, hindi nagagalawin ng Ming Group. Higit pa rito, pupunduhan namin ang pag-ayos ng orphanage. Magtatayo kami ng charity foundation at magbibigay ng suporta. Pangkalusugan at edukasyon.
Sasang-ayon ka ba, Ginoong Shen? Bakit? Bakit biglang ganyan ang Ming Group? Mukhang hindi mo alam, Ginoong Shen, na ang Sacred Heart Orphanage ay tinutulungan na ng Ming Group sa loob ng 20 taon. Baka ikaw mismo, Ginoong Shen, ay isa sa mga tinulungan namin. Ikaw lang ba ang makakapagdesisyon sa ganito kalaking bagay? Gusto kong maprotektahan ng orphanage, pero ayaw ko rin na mawalan ka ng trabaho. Bilang tagapagmana ng pamilya Ming, ipinapangako ko sa iyo. Ang bawat salitang sinabi ko ay magiging katotohanan. Mas Ming, sa ngalan ng mga bata sa orphanage. Salamat. Shen, masyadong maaga para magpasalamat. Maaari kong iligtas ang orphanage para sa iyo. Pero walang libreng tanghalian sa mundong ito. Bilang kapalit, kailangan mong magbigay ng isang bagay. Ano ang gusto mong gawin ko? Gusto kong pakasalan mo ako. Mas Ming, baka nagkakamali ka. Hindi ako ganoong klase ng tao. Anong klaseng tao? Sinasabi mo bang gigolo? Ang pag-aasawa ay isang seryosong bagay. Mas Ming, huwag mo itong gawing biro. Hindi ako nagbibiro. Mukhang may ilang bagay na hindi ko na ipaliwanag ng maayos. Siya ang aking nobyo, ang bagong presidente ng Lu Group. Si Lujian ay nawawala na ng 3 araw, hindi alam kung buhay o patay. Pero sa susunod na buwan ay ang aming kasal. Kailangan kong palitan mo siya at pakasalan ako. Nawawala ang nobyo mo at ang unang ginawa mo ay hindi siya hanapin. Kundi ipapanggap mo ako sa kanya. Ang aming kasal ay hindi lamang tungkol sa aming dalawa, kundi pa tungkol sa kinabukasan ng pamilya Ming at Lu. Kapag kumalat ang balita na nawawala si Lujian, ang epekto at pagkalugi ay hindi matatantiya. Tungkol sa paghahanap sa kanya, iyan ay trabaho na ng pulis at pribadong detective. Espesyal talaga ang paraan ng pagtrato sa inyong mundo. Ano, yun nga, Shen. Ayaw mo na bang iligtas ang orphanage? Gusto ko munang mag-isip ng mabuti. Ako si Mingjing, hindi ko ipinipilit ang ayaw ng iba. Kung may pag-aalinlangan pa si Shen, ang mga sinabi ko kanina ay ituring na lang na hindi nangyari. 3, 2. Mas Ming, payag ako. Shen, masaya ang ating pakikipagtulungan. Ang suot mong damit kapag tiningnan ko pa ng matagal ay isang paglapastangan sa aking panlasa. Humanap ka ng sarili mong damit at magpalit ka. Hindi ko inakala na ako si Mingjing ay magiging biktima rin ng ganda ng itsura. Kamusta ang suot na ito? Sige, ganyan na ang suot mo sa susunod. Ganyan ka rin ba noon, nagtatali ng kurbata para sa kanya? Ano? Saan tayo pupunta ngayon? Gawin mo ayon sa larawang ito, siguraduhin mong mula ulo hanggang paa. Eksaktong kapareho. Ako pa ba ito? Siyempre, hindi ikaw ito, at sa susunod, hindi ka na rin ikaw. Simula ngayon, sa mundong ito, wala nang taong nagngangalang Shenji. Naaalala mo ba, Lujian? Kamusta, aking nobya?
Ganito ba kabilis tayo pupunta para makita ang pamilya ni Lou? Wala bang training orientation o kung ano man? Ano sa tingin mo ito, bagong empleyado na may training? Pero hindi pa ako handa, baka bukas na lang ako bumalik. 3 araw nang nawawala si Lucian kung hindi siya magpapakita. Tiyak na magdududa ang pamilya ni Lou. At nangako na ako kay Lolo Lou. Napupuntahan ko siya ngayon ang araw na ito. Dapat walang maging problema. Narito ang impormasyon tungkol sa pamilya ni Lou na ipon ko na. At tutulungan kita, sapat na ito para sa gabing ito. Alam kong nag-aral ka ng abogasya sa kolehiyo. Kaya mong isaulo ang mga ito, di ba? Walang problema. Komplikado ang pamilya ni Lou. Ang pinakamakapangyarihan ngayon ay ang lolo ni Lucian, si Lucenting. May 2 anak na lalaki at 1 anak na babae si Lucenting. Ang panganay ay si Lumingkiang, ang ama ni Lucian at ang pangalawa, si Luminghing. Ang pangalawang pamilya ni Lou palaging nakikipag-agawan sa kapangyarihan sa panganay. Ang anak niyang si Luchen palaging bigo. At ang bunsong kapatid na babae niyang si Lumingsu. Kasal na sa pamilya Gu pero hindi siya kontento. Sa kasunduan nating 2, Hindi kanya gusto. baka gusto niyang palitan ka ng pamangkin niya mula sa pamilya Gu. Ang gulo ng mundo nyo. Walang madaling kausap sa pamilya ni Lou. Pero kailangan mong mag-ingat sa isang tao, ang ina ni Lou. Ang iyong madrastang si Tang Wanhua. Jian Xiaojing, sa wakas nakauwi na kayo. Jian, talaga naman. Ang tagal mo nang hindi dinala si Xiaojing para bisitahin ang lolo. Ang dami kong tawag sa'yo. Hindi mo sinagot. Akala ko may nangyari sa'yo. Si Tang Wanhua ang pinakanagnanais na mawala si Lucian sa buong pamilya Lou. Sa ganitong paraan lang, ang anak niya, ang kapatid mo sa ama. Si Lumingli, ang may tsansang mana sa Lou Corporation. Yung huling tawag ko, na-leak ng mga reporter. Nagpalit ako ng bago. Ipapadala ni Assistant Chen sa inyo mamaya. Okay, buti naman walang problema. Hinihintay na tayo, pasok na tayo. Kaya sa proyektong ito, mas pagtuunan mo ng pansin. Papa. Tito. Tita. Umuwi si Jian. Sabi sa grupo ni Tito, hindi ka raw pumapasok sa kumpanya nitong mga araw. Baka may malaking proyekto kang ginagawa, pero kaming mga nakatatanda ay walang balita. Si Luminging ay tuso at mapaghinala. 3 araw kang walang balita, malamang nagduda na siya. Pero hindi niya siguro akalain na may ipapalit ako kay Lucian. Kung may problema, isisi mo lang sa akin. Basta hindi ka magkakamali. Wala siyang magagawa sa'yo. Naaalala mo ba lahat ng sinabi ko? Naalala ko. Biro lang ni Tito. Anong malaking proyekto ang itatago ko sa inyo? Malapit na akong magpakasal, kailangan lang maghanda. Huwag na kayong magtanong, Tito. Ha ha ha. Mukhang hindi na marunong si Tito. Muntik ko nang masira. Ang sorpresa mo para kay Mingjing. Marami kang gagawin sa kasal. Kung hindi mo kaya, pwede mong utusan si Luchen para tumulong. Pamilya naman tayo. Huwag na nating istorbohin si Pinsan. Sabi na, abala siya sa club gabi-gabi. Dapat magpahinga rin siya. Ikaf. Grabe ang bibig ni Shenji, ah. Si Luchen, laging nasa club, lasing at sugal. Alam naman ng lahat yan. Sige na. Magaling na si Jian ngayon, hindi ko na kayang awayin. Ay, ano ba yan? Kanina ayos lang. Bakit bigla na lang nag-away? Si second brother pa. Hindi pa rin tumitigil sa pagpapasok kay Luchen sa Lou Corporation. Alam naman ng lahat ang ugali ni Luchen. Kung makapasok siya sa Lou Corp, baka wala na siyang makuha sa year-end dividends. Anong pakialam mo? Itutuloy mo pa rin ba ang pagsipsip sa kanya? Titingnan pa ba niya ang pamangkin mo? Ano NG kalukuhan yan, Luminging? Mukhang ang anak mo ang hindi kasing galing ni Jian. Sa akin mo ibinubuntong ang galit mo. Bakit kailangang uwi pak uwi? Kung mag-away lang kayo, huwag na kayong umuwi. Tatay, Lolo Lou, Ano nang gagawin natin? Baka may napansin ng lolo. kumalma ka. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Ikaw na ngayon si Lucian. Hindi ko masyadong nakakasama si Lolo Lou. Pero dahil siya ang nagtatag ng Lou Corp, hindi mo siya dapat maliitin. Kailangan mong tiyakin ang tagumpay. Huwag mo siyang bigyan ng dahilan para magduda sa iyo. Naalala ko, minsan sinabi sa akin ni Lucian na mahilig sa matamis si Lolo Lou. Tuwing nagta-travel si Lucian, laging may dala siyang imported na candies para sa kanya. Walang nakakaalam nito sa buong pamilya Lou. Ito ang ating pagkakataon.
Kung ganito kalihim ang impormasyong ibinahagi sa'yo ni Lucian, mukhang close kayo. Ngayon, ikaw na si Lucian. Sa hinaharap, sana mauna mong ibalita sa akin ang anumang impormasyon. Lolo, dahil nagmamadali ang biyahe, dinalhan ko lang kayo ng ilan. Sa mga paborito ninyo, subukan nyo po. Ikaw talaga ang matinong apo. Kumpleto na ang mga tao. Tara na sa hapagkainan. Halika! Umasa na ba ako? Malayo pa yan. Mamaya, konting salita, konting kilos, huwag kang makialam. Una muna nating malampasan ang araw na ito. Gian, ang tagal na nating hindi nakikita ni Lolo. Halika't makipagkwentuhan ka sa kanya. HMP, titingnan ko kung gaano katagal mo itatagal bilang peg. Pak Vala Zimingying. Anong nangyayari? Hindi mo ba sinabing sigurado ito? Bakit ngayon, S.I. Lucian? Ay ligtas na nakabalik? Ibig mong sabihin, nahulog na siya sa bangin at walang naiwang bangkay? Kaya ngayon, itong taong ito ay isang impostor. Kung gusto mong palitan ang tunay na prinsipe, tingnan natin kung kaya Montag Bea talaga. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita na naghihintay ang lahat? Anong nangyayari ngayon? Mukhang ayaw mong maupo sa tabi ni Lolo. Gian, ano ang problema Montag ngayon? Dati, palagi kang nag-agawan para umupo sa tabi ni Lolo. Paano to? Hayaan mo ba akong mag-isa sa harap ni Lolo? Umupo ka kung saan mo gusto, wala akong karapatang makialam. Hay, pakitang tao lang yon sa kanya, ikaw lang ang nasa puso ko. Lolo, tingnan mo naman si Minjing, nagtatampo na naman. Hindi naman sa ayaw kong sumama sa inyo, pero Ayusin Montag yang gulo Montag. Huwag mong pabigyang dahilan si Ming para magalit. mukhang mapapahiya tayo sa kabaitan ni Tita Tang. Si Gian ang tagapagmana ng Lu, at sa kalalaki siya. Sa labas, minsan kailangan din ng pakitang tao. Ang OA Montag naman, Mingying. Bilang babae, dapat maluwag ang ating kalooban. Tita, hindi ko gusto yung sinabi mo. Nagselo si Minjing dahil mahal niya ako. Kung maluwag ang kalooban mo, Tita, baka hindi mo mahal si Tito. Gian, ano ba yung ginagawa mo? Para sa isang outsider, kinakalaban mo pa ang tita mo. Hindi ka naman ganito dati, oon ka. Gian, ang laki ng pinagbago mo ngayon. Kung hindi ko alam, akala ko ibang tao ka na. Tita, ang galing ng imahinasyon mo. Ang aking nobyo. Hindi ko ba kilala? At tita, sa susunod na buwan, ikakasal na kami ni Jayan. Pagdating ng araw na yon, hindi natin sigurado kung sino ang outsider. Tama na yan. Huwag nang awayin ang mga bata. Kain na tayo. Ito ang sopas na pinautos ko sa mga katulong. Subukan ninyong lahat. Tikman niyo. Naku, bakit may mani sa sopas? Hindi siguro alam ng katulong, maling sangkap ang nailagay. Anong gagawin natin? Haba ang alyagi ni Gian S. Amani. Pwedeng pantal lang, o kaya naman delikado sa buhay. Hindi nadaya tayo. Wala. Naku Gian, titingnan ka ni Tita Tang. May pantal ka na ba? Huwag. Ayun nanga, may pantal na. Paano nangyari yon? Tita, ano ba yung ibig mong sabihin? Ako nga ang dapat magtanong. Ano ba ang nangyari sa mga katulong ngayon? Sa buong angkan ng Lu. Alam nilang allergic si Lu dyan sa mani. Paano nangyaring may ganitong pagkakamali? Kung saan ka nang minto? Baka matagal nang pinaalis. Na, ako ang may pagkukulang. Kunin niyo ang gamot sa allergy. Ano ba talaga ang nangyayari? Nakalimutan kong sabihin, allergic din ako sa mani mula pagkabata. Hindi ba't parang tinutulungan tayo ng langit? Ang swerte mo. Kumusta ka ngayon? May masakit pa ba sa'yo? Okay lang ako. Maaga pa, ikaw at si Mingjing. Manatili kayo ngayong gabi. Manatili. Huwag na lang. Gian, ayaw mong manatili. Galit ka PABA kay Tita Tang? Kung inayos na ni nanay, huwag nating sayangin ang kabutihan ng matatanda. Sige, manatili na tayo.
Talagang magkakasama tayo sa isang kwarto. Siyempre, huwag mong kalimutan, mag-asawa tayo sa hinaharap. Ano ibig mong sabihin? Natatakot ka ba na may masamang balak ako sa'yo? Sabi ko, talent lang, hindi katawan. Sa ating dalawa, parang ako ang lugi. Lalaki ako. Ngayong gabi, ikaw sa kama, ako sa sahig. Ikaw. Ikaw na ang mauna. Gusto kong itanong, bakit allergic ka rin sa mani? Yenan, hindi ko alam, simula noong bata pa ako, hindi ako pwede sa mani. Kapag kumain ako, nagkakaroon ako ng rashes sa kamay. Malala pa, nahihirapan akong huminga. Mula noon, hindi na ako kumain ng mani. Kung hindi dahil sa nangyari ngayon, muntik ko nang makalimutan. Pareho ng sintomas ni Lujian. Shenji, sino ka talaga? Pero okay lang kung hindi ako allergic ngayon. Patay na tayo. Ano ang sasabihin mo kanina? Gusto kong itanong kung hindi na babalik si Lujian. Ano ang gagawin mo? Hindi ko pwedeng ituloy ang pagiging siya habang buhay. 3 taon lang. Kung sa loob ng 3 taon, hindi ko pa rin siya mahahanap. Maghihiwalay na kami ni Lujian pagdating ng panahon. Pwede ka nang umalis? Bumalik bilang Shenji. 3 taon. Bakit ka nasa kama ko? Hindi ko sinasadya. Kanina pa kasi hinihila mo ang kamay ko, pero natutulog ako sa gilid. Hindi ko alam kung bakit ako nasa kama mo. Huwag kang umalis. Minjing, Nanay. Huwag mo akong iwan. akala ko ba ang tapang mo? Ngayon naman umiiyak ka at tumatawag ng nanay. Para ka lang sa mga bata sa ampunan. Sige, hindi ako alis. Totoo, maniwala ka sa akin, kagabi natulog ako sa tabi ng kama. Hindi ko alam kung bakit nasa kama mo ako. Hi, magandang umaga. Mingtsu, bakit ka pumunta sa kwarto ni Jan? Nakakaabala ka sa dalawa. Bakit sila natutulog sa isang kama? Hindi ko sinasadya, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Madali lang buksan ang pinto nila. Ete, ang mga tao sa bahay ng Lu. Ano ba ang ginagawa nila? Hindi man lang alam na sira ang pinto. Mukhang sinadya ni Tang Wanhua. Gusto niyang makuha ni Luminsu ang ebidensya na hindi kami magkasama sa kama. Tita Tang, bakit kayo nagmamadali? Bakit kayo pumunta ng maga? Kagabi, kami ni Mingjing ay pagod na pagod. Wala lang, sabi ni Lolo. Bihira lang tayong magkakasama sa pamilya Lu, kaya gusto niyang mag-almusal tayong lahat. Sige, alam ko na. Kung wala nang ibang bagay, lumabas na kayo. HMP. Pwede bang ilabas mo na ang kamay mo? Ang tagal na naghihintay ni Lolo sa baba. Mauna na akong bumaba para mag-ayos. Ang tanga mo talaga. Kuya, dumating na kayo. Balita ko pagod na pagod kayo kagabi. Mukhang malapit nang magkaapo si Lolo. Ako ang lalaki si Ming.
Pangahalin mo, ikaw ang sa pamilya ang Lu Corporation. Laging sinusubukang makipagkumpetensya sa pangunahing sangay. Ang anak niyang si Lochen, laging palpak. Mukhang galing ka na naman sa club, kakauwi mo lang. Kung pupunta ka pa sa club, baka mauna pang magka-apositio. Ang boring mo talaga, kuya. Nasaan si Mingli? Tatay, may mahalagang kompetisyon si Mingli sa paralan. Sabi niya, hindi niya pwedeng ikahiya si Lolo. Kaya diretso siya sa paralan. Ito ang tunay na ugali ng pamilya Lu. Atay, bakit mo ako laging inaasar? Malaki naman ang upuan. Ano peng sinasabi Montag? Kailang kita inaza? Lochen, kamusta ang pamamahala mo sa kumpanya? Hindi pa kakakuha mo lang ng malaking kontrata? Sabihin mo na kay Lolo para masaya siya. Anong malaking kontrata? Hindi ba't ikaw ang naghanap ng pirmahan? Anong kinalaman ko doon? Ikaw na ang magkwento. Gutom na ako. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Itong si Lochen, talagang hindi kamukha ng kanyang kuya. Tama na, maaga pa. Kumain na tayo. Gian, anong desisyon mo sa sinabi ko? Paano? Hindi ko alam ang pinag-uusapan. Paano? Wala na tayong magagawa, kailangan mong maging alerto. Gian, tinatanong ka ni Lolo. Sundin ko ang desisyon ni Lolo. Kung wala kang tutol, ngayon na. Ipapahayag ko na, pagkatapos ng kasal ni na Gian at Mingjing, si Gian ang magiging tagapagmana ng Lu Corporation. May 30% na shares SE kin. 5% para kay Mingjing, hawak ni Gian. Ito ang patunay ng sincerity ng Lu sa Ming. Ano? May probleme ba kayo? Tatay, wala pang 30 taong gulang si Gian. Hindi ba't masyadong maaga para pamahalaan ang kumpanya? Nag-aalala ako sa mga matatandang miyembro. Bakit sila magrereklamo? Ito ang desisyon ng board. Kitang-kita naman ang magandang pamamahala ni Gian. Sa kakayahan, hindi edad ang basehan. Si Gian ayos lang. Pero si Mingying, bakit 5%? 8% lang ang kuya at 5% ko. Bakit siya? Oo nga, bakit siya? Hindi masisisi si tita at kuya. 1% lang si Lochen. Hindi patas ang hatyan, kaya may reklamo. Ha? Wala akong tutol. Pasaan ang maaming shares? 1% lang. Hindi ka o maubos. Tita, galit ka ba kay Lu Mingli? 1% lang din siya. Bakit ako? Hindi ko sinasadya. Tama na, kayong mga... May kakayahan si Mingjing at Jian. Ang aming Lushi, matagal nang ipinagkatiwala sa inyo. Kaya nyo ba? Tapos na ito, kasunduan sa paglilipa. Magkakabisa ka agad pagkatapos ng kasal. Salamat Lolo, hindi ka mabibigo ng Mingxi at ako. Ay, sa wakas nakalaya na sa impyerno ng pamilya Lu. Isang gabi lang, mas pagod pa kesa sa marathon. Simula pa lang ito, unang level pa lang ngayon. Marami pang ganito, kailangan mong masanay agad. Lujian, bumalik ka na. Hindi ko na kaya ang buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Palakasin mo pa. Malalaman ng buong pamilya Lu na hindi ka si Lujian. Kapitalista talaga, walang butas ang kasunduan. Ano ibig mong sabihin? Tingnan mo ito pag nagkaanak kayo. Ang 5% na shares ay otomatikong mapupunta sa bata. Pamamahalaan ng legal guardian. Hanggang 18 taong gulang at ang kasunduan. Hiwalay sa relasyon, mawawala ng bisa pag naghiwalay. Ibig sabihin, pag nagkaanak ka ng Lu, mapupunta sa bata ang 5% pag naghiwalay. Hindi mo madadala ang 5%, babalik sa pamilya Lu. Walang talo sa kanila. Ang galing ng pamilya Lu, ang galing ni Lujian. Hayagang nilagyan ako ng patibong. Akala ko sincero siya sa pakikipagtulungan sa Mingxi. Pero hindi naman talaga walang butas. Dagdagan ang bayad. Salamat, boss. Dito sinasabi ang hiwalayan, pero hindi pagkamatay. Kung hindi na babalik si Lujian. Pag namatay ako, mapupunta sa iyo ang 5%.
Shenji, mukhang minaliit kita. Malaking tulong ang ginawa mo sa akin. Mabuti nakatulong ako. Saan tayo pupunta? Siyempre, uwi na. Magpapalagay ako ng bagong fingerprint para sa iyo. Dito ka natitira. Kailangan mong masanay agad. Dito ba ang bahay mo at ni Lujian? Pwede, pero ngayon, bahay natin ito. Dito ang kwarto mo, sa tabi ang akin. Dito ako titira kung may kailangan ka. Hindi kayo magkasama? Ang ibig kong sabihin, hindi ba tayo magkasama? Dapat ba tayong magkasama? Hindi ang ibig kong sabihin. Nakikita ko yung ibang magkasintahan na nakatira ng magkasama. Okay lang din naman na hindi tayo magkasama. Kahapon, dahil sa pagmamadali, ipinakilala lang kita sa mga pangunahing miyembro ng Pamilya Lu. Dito, lahat ay sa Pamilya Lu. Mga pangunahing tauhan at mga pangunahing kasosyo. Kailangan mong mabilis na kabisaduhin ito. Ang dami naman. Noong nag-aaral ako ng batas, hindi ganito kalala. Ito na yung pinagaan ko na para sa iyo. Bawat isa ay dapat mong tandaan, kasama na yung pagkakamali kahapon. Tungkol sa allergy sa mani. Ito yung impormasyon namin niya. Kailangan mong mabilis na kabisaduhin. Ang ibig mong sabihin sa mabilis ay, Sa loob ng 3 araw. talagang kapitalista ka. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, kukabisaduhin ko agad. Hindi agad kundi dapat. At may isa pang pinakamahalaga. Sino ba yan at bakit mo pa binanggit ng hiwalay? Yung kabit mo, si Zhengyi. Ako? Kabit? Hindi ba ikaw yung nobya niya? May problema ba doon? Ang weird naman. Kung nobya ka niya, bakit may kabit siya? At saka, parang alam mo na ito dati pa. Simula nang maalala ko, hindi nawawala ng kabit ang tatay ko. At akala mo ba si Tang Wanhua? Ay paano naging ganito? Kabit siya ni Lumingqiang. Akala ko, siya lang yung normal sa pamilya Lu. Weird ba yun? Ang pag-aasawa ay dapat may katapatan. Ang lalaking may kabit. Bakit ka pumayag na pakasalan siya? Para sa akin, ang pag-aasawa ay isang kontrata. At lahat ng kontrata ay para sa kapakinabangan. At ang pag-aasawa namin ni Lujian ay para sa aming kapakinabangan. Pero mali yun. Ang pag-aasawang walang pagmamahalan. Paano magiging masaya? Nanay, huwag mo akong iwan. Xiaojing, wala akong magagawa. Bawat araw ko sa bahay na ito ay puno ng kalungkutan. Hindi mo tsaka ako masisisi, si Ibi. Gusto kong maging masaya. Xiaojing, bilhan na maway kayo, okay? Marami akong pera, lahat ibibigay ko sa iyo. Nanay, huwag kang umalis. Ang kaligayahan, walang kwentang bagay. Hindi ito karapat-dapat sa aking pansin. Gawin mo lang ang trabaho mo. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo concern. Hindi ka pa ba gumigising? Masakit ba yung mga sinabi ko kahapon? Anong ginagawa mo dyan? Halika, kumain ka na ng almusal. Ikaw gumawa nito. Konti lang ang ingredients sa bahay, kaya noodles lang ang nagawa ko. Kung hindi mo gusto, okay lang. Okay naman. Siyempre, magaling ako magluto, kahit sa orphanage pinupuri ako. Pero sabihin ko na, ikaw ang nag-volunteer magluto. Hindi ako magdadagdag ng bayad sa'yo. Kumain ka na lang ng walang bayad. Kung ikaw nagluto para fair, ako na ang maghugas. Ayokong may utang na loob. Huwag ka na, aking dalaga. Tingnan mo ang kamay mo. Simula bata, hindi ka pa nahawakan ng tubig sa kusina. Konti lang ang nakakaalam ng address na ito, para sa'yo siguro ito.
Tingnan mo muna kung ano yun. Engan, Surpresa. Sino yun? ang kabit ko. Zheng Yi. Anong gagawin ko? Hindi ko alam kung paano ito harapin. Ano ang dapat kong sabihin? Ang unang dapat mong gawin ay buksan ang pinto. Jian, bakit mo bigla sinarado ang pinto? Natakot ako. Anong ginagawa mo dito? Kasalanan mo to, halos 1 linggo kang hindi nagpakita. Hindi kita makontak kaya dito na lang ako pumunta. Ikaw, magsalita ka ng maayos. Bakit ka nangahawak? Jian, anong nangyari sa'yo? Parang iba kan gayon. Wala, nakita mo naman, okay lang ako. Umuwi ka muna, kung may kailangan ako, tatawagan kita. Jian, talagang iba ka ngayon. Hindi mo naman ako ginaganito dati. Wala rin yung paborito mong amoy ng sigarilyo. Hindi mo rin sinasagot ang tawag ko. Baka naman. Baka ano? Baka may iba ka ng babae. Good morning, Ima Zheng. Kumain ka na ba? Mingying. Ikaf pala? Jian, hindi Montag pa sinabi na business marriage lang kayo? Walang feelings? Hindi mo ba sinabi na ako lang ang gusto mo? Kaya pala hindi kita makontak nitong mga nakaraang araw. Palagi ka palang kasama niya. Hindi mo ako naiintindihan, hindi ganoon ang nangyayari. Para sa kanya, tinigil mo pa ang paninigarilyo. Mahal Montag na Asia? Hindi. Huwag kang umiyak, takot ako sa umiiyak na babae. Hindi ko talaga siya mahal. Tama siya, walang pagmamahalan sa amin. At hindi magkakaroon at wala akong balaking makialam. Sa inyong dalawa, ikaw na ang bahala sa problema mo, iiwas muna ako. Mingjing, huwag kang umalis. Pag umalis ka, ano na ang gagawin ko? Hanggang ngayon siya pa rin ang iniisip mo. Mukhang nagbago ka na talaga. Lu Jian, nagkamali ako sa'yo. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Lujian, patayin mo na lang ako. Ano? Tapos na? Umalis siyang umiiyak, nagsasabing makikipaghiwalay. Hindi ko alam kung maayos na ba ang lahat. Mukhang. Medyo nakakalungkot para sa'yo, pero huwag kang mag-alala. Mahirap para sa kanya na makuha ka, hindi niya kayang basta-bastang bitawan. Bakit parang may tinatago ka, at saan nakakalungkot? Natatakot lang ako na baka hindi maayos ang lahat, at magdulot pa ng problema sa'yo. Sige, nagkamali ako sa'yo. Yung bayad sa emotional damage mo, ibibigay ko. Sa account mo. Hindi. Bakit bigla kang nagalit, parang wala naman akong ginawang masama sa'yo? Sige na. Anong gusto mong kainin sa tanghali, ipaghahanda kita. Huwag na. Sa ating dalawa, partnership lang ito. Kapag walang ibang tao, hindi na kailangang magpanggap na close tayo. Pupunta ako sa opisina mamayang hapon, ikaw na lang kumain. Ang bilis magbago ng mood, bigla-bigla na lang. Talagang masamang kapitalista. Miss, may problema ba sa kontrata? Wala, tuloy lang ang usapan. Si MR Shen, may problema ba sa kanya? Huwag kang umiyak, takot ako sa umiiyak na babae. Hindi ko siya mahal. Anong problema niya? Siguro naaawa lang sa babae. Nabighani lang sa ganda. Talagang dapat pag-ingatan. Lahat naman ng lalaki mahilig sa maganda. Baka balang araw, malinlang si MR Shen at magtaksil. Tayo ang mahihirapan. Hindi siya ganong klaseng tao. Paano mo nasabi? Mingying, ang ate-ate Montag naman. Tayong mga babae, dapat maging malawak ang ating puso. Hindi ko gusto ang sinabi mo, Hipat. Nagselo si Minjing dahil mahal niya ako.
Hipag, malawak ang puso mo, ibig sabihin ba hindi mo mahal ang asawa mo? Pero mali ito, ang isang pag-aasawang walang pagmamahal. So paano magiging masaya? Sa kabuuan, sa tingin ko may prinsipyo si Shenji. Hindi siya basta-basta magtataksil. Binibini, ang tao'y hindi mo lubos na makikilala. Mukha siyang mabuting tao ngayon, pero baka dahil lang. Walang sapat na interes na nag-akit sa kanya. Kung zitanggan hua. Ang mag-alok ng mas mataas na presyo, baka matukso siya. Naninindigan pa rin ako sa aking paniniwala kay Shenji. Pero ang iyong mungkahi, kailangan ding paghandaan. May ideya ka ba? Ang tagal mo na sa akin. Ano ba ang hindi mo kayang sabihin? Meron, at ito'y isang solusyong pangmatagalan. Ito ay... Baka kailangan mong magsakripisyo. Ako? Ano ba ang sinasabi mo? Ang solusyon ay... Paibigan Montag si Shenye. Paibigin siya sa akin. Uwi na ako. Marami akong niluto, tulungan mo ako. Dahil sinabi mo, pipilitin ko na lang. Tulungan ka. Ikaw ang gumawa nito pero sa bahay. Wala namang ganyang karaming sangkap. Lumabas ka, hindi ka ba nakakita ng kakilala? Huwag kang mag-alala, Binibini. Alam mo ba? May bagong tawag ngayon na food delivery. Hindi ako kikilos nang walang paalam sa'yo. Kain na tayo. Ang solusyon ay... Paibigan Montag si Shenye. Hindi mo ba gusto ang pagkain? Bakit kanin lang ang kinain mo? Masarap naman. Sabi ko na nga ba, sinunod ko lang. Ang binigay mong impormasyon. Ibig mong sabihin, ang ginawa mo ay mga paborito kong pagkain. Pero kanina, sinabi mong marami kang niluto. At tinulungan mo ako. Natatakot lang ako na ayaw mong kumain kasama ko. Nga pala, hindi ko pa natatanong ngayon. Buong puso mong ginagampanan ang papel ni Lujian. Mga kamag-anak at kaibigan ni Shenji. Ayos lang ba sila? Isa akong ulila, wala akong kamag-anak. Tungkol naman sa mga kaibigan. Mga kaklase ko sa kolehiyo, matagal na kaming hindi nag-uusap. Sa bahay ampunan naman, nakausap ko na sila. Huwag kang mag-alala. Si Shenji ay nawawala na lang bigla. Walang mag-aalala sa kanya. Eh yung girlfriend mo, hindi ba siya mag-aalala kung hindi kanya makita? Girlfriend? Wala akong girlfriend. Eh yung gusto mo o may gusto sa'yo? Meron siguro. Paano kung hindi ka nila makita, hindi kaya sila magduda? Buong araw ako nasa bahay ampunan, walang may gusto sa akin. Tungkol naman sa gusto ko. Baka nakalimutan na niya ako. Ano ang nangyari sa'yo? Bakit mag-isa ka lang? Nawawala si Papa, ang laki dito at natatakot ako. Huwag kang umiyak, natatakot ako sa umiyak na babae. Samahan kitang hanapin si Papa. Anong pangalan niya? Guro ba siya sa bahay ampunan? Si Papa ay si Papa lang. Sabi niya pupunta siya dito. Kaya sumama ako. Huwag kang umiyak. Tutugtugin ko ng piano para sa'yo. Magaling akong magpiano. Ang ganda, ang ganda, ang ganda. Anong tawag diyan? Kuya, gusto ko pang marinig. Ang kantang ito ay tinatawag na wedding dream. Pero ito lang ang alam kong tugtugin. Kapag natuto ako ng iba, tutugtugin ko ulit para sa'yo. Sige, babalik ako para marinig ulit yan. May gusto ka palang tao. Matagal na yon. Hindi ko alam. Kung pwede bang tawaging pagmamahal. Alam ko lang sinungaling siya. Sabi niya babalik siya. Pero naghintay ako ng naghintay. At hindi na siya nagpakita. Siguro nakalimutan na niya ako. Busog na ako, may trabaho pa ako. Ikaw na lang.
Gising ka na? Nagluto ako ng almusal. Gusto mo bang sabay tayo? Ikaw na lang kumain, pupunta ako sa opisina. Kung may oras ka magluto, mas mabuti na lang na aralin mo ang mga dokumento. Kaunti na lang ang oras mo. Tama pala si Direktor. Ang puso ng babae ay parang karagatan, mahirap unawain. Anong nangyari kay Boss Ming ngayon? Bakit ang social ng suot niya? Baguhan ka siguro, bilang veterano sa kumpanya, bigyan kita ng payo. Lahat sa Mingkor, alam na, kapag mas sosyal ang suot ni Boss Ming, mas masama ang mood niya. Sa level na yon, baka highest alert na yan. Sa ganitong pagkakataon, dapat talagang umiwas. Ano nang ginagawa ninyong nakatambay dito? Wala na ba kayong ibang trabaho? Secretary Chin, anong nangyari kay Boss Ming? Hindi kaya magsasara na ang Mingkor. Huwag kayong mag-alala, normal lang ang lahat sa Mingkor. Magtrabaho na lang kayo, huwag masyadong makialam sa hindi ninyo dapat pakialaman. Binibini, anong nangyari? Kahapon pa naman sinabi ninyong, uwi kayo kasama si Jishan para pagandahin ang relasyon. Mukha namang masaya kayo noon. Pagandahin ang relasyon? Kailangan ba niya ako para doon? Ano na karapatan ni Shenji? May gusto na pala siyang iba, tapos mang-aakit pa sa akin. Ako pa ba, ang tagapagmana ng Mingcorp, ang maghahabol sa kanya? Para lang maging reserba niya? May gusto na pala si Jishan. Pero sa mga datos na nakuha namin, walang nakalagay na may babaeng malapit sa kanya. Siyang kusa na lang nagpakatanga, tapos may sinasabi pa na. Sabi niya babalik siya, pero pagkatapos, hindi na siya nagpakita. Nagpakamatay siya sa pagiging tanga, tapos mahal pa niya yung babaeng walang kwenta. Ano nang panlasa iyan? Binibini, kung ganoon ang sinasabi ninyo, sa tingin ko, dapat lalo ninyong paibigin si Jishan sa inyo. Pagligtas sa isang naliligaw na binata, mabuting gawa yan. Mamaya na lang natin pag-usapan yan. Tulungan mo akong alamin kung sino talaga. Ang taong gusto ni Shenji. Para hindi bigla na lang siyang lumitaw at makasira sa ating plano. Ziga, ipapahanap ko na agad ito. Isa akong ulila, wala akong kamag-anak. Samantala, hanapin din natin ang kanyang mga kamag-anak. Sige, ipapahanap ko na ito. Tungkol sa pinagmulan ni Shenji. At humanap ka pa ng ilang tao para sa akin. Minjing, may bisita. May bisita. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Babalik muna ako sa kwarto, sabihin mo sa akin kung may kailangan. Tama na yung pagpapanggap, alam na nila kung sino ka. Bakit hindi mo agad sinabi? Kanina pa ako kinakabahan. Masyadong nakayuko ang likod, nakausli ang puwit, masyadong relax ang braso, hindi pasado. Anong sinasabi mo? Minjing, sino-sino ba itong mga ito? Dapat alam mo na ang mga datos, di ba? May isang dinner party bukas ng gabi, isang buwan ang nakaplano. Hindi na ito maaaring kanselahin. Ito ang magiging unang pagkakataon. Nalalabas ka bilang si Lujian sa isang social event bukas. Maraming mayayamang pamilya na kaibigan ng mga luang dadalo. Mas maraming magmamatsyag sa'yo. Ito ang guro mo sa etiketa na hinanap ko para sa'yo. Guro sa pag-arte at guro sa pagsulat ang magbibigay sa iyo ng crash course. Bukas, kailangan mong ganap na magpanggap bilang si Lujian nang walang kahit anong pagkakamali. Okay lang ang etiketa at pag-arte, pero bakit may guro pa sa pagsulat? Ako na ang bahala sa trabaho mo sa Lu Corporation. Kailangan mo lang gawin ang pagsiin, isang trabaho lang. O gusto mo bang dagdagan pa ng kurso sa negosyo? Gusto mo bang dagdagan ng kurso sa negosyo? Sinisiguro ko, pipirmahan ko ng maayos bawat dokumento. Maaari na tayong magsimula. Ipinagkakatiwala ko siya sa inyo, mga guro. Ituwid mo ang likod, ibuka ang balikat, paano yung paa mo? Hoy, Magandang umaga. halika't kumain ka ng almusal, kakadala lang nito. Ikaw ngayon. Wala ka na sigurong lakas para magluto ng almusal, di ba? Pwede ba tayong mag-usap? Sa susunod, pwede bang kumuha ng mga guro na mas mababait ang ugali? Wala akong ibang intensyon, gusto ko lang mas maging efficient. Sige, ipapaabot ko sa mga guro kagabi. Hindi. Maganda naman sila, maganda talaga. Naihanda na ang lahat, ang listahan ng mga bisita ngayong gabi. Nasa ulo mo na ba?
Huwag kang mag-alala. Siguradong walang problema. Kita na lang natin sa performance mo. Ito na yata ang panganay na anak ng pamilyang Ming at ang panganay na lalaki ng pamilyang Lu. Talagang bagay na bagay, parang ginawa ng langit para sa isa't isa. Maraming komplikadong usapin sa loob ng mga ganitong pamilya. May nabalitaan ako, yung panganay na lalaki ng mga Lu, may kabit daw sa labas. Siguro magkahiwalay na lang sila ng buhay, wala namang tunay na pagmamahalan. Boss Lu, matagal na tayong hindi nagkikita. Salamat sa pagdalo. Anong malaking negosyo ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Boss Liu, nag-video ka. Balita ko ang pamilya niyong Liu. Kamakailan lang ay nanalo sa proyekto ng gobyerno. Kung may kailangan man kayo, huwag kalimutang isama ang pamilyang Lu. Siempre naman, pak may pera dapat at yan. Gusto Montag PA? Boss Lu. Lujian, sinabi ko na sa'yo na huwag kang manigarilyo sa harap ko. Kohiba. Marunong ka talaga, Boss Liu. Pero, ayaw ng aking kasintahan ng amoy ng sigarilyo, kaya hindi ako sisindi. Ikaw na lang, kami muna doon sa tabi. Talagang mapagmahal si Boss Lu sa asawa, hindi namin kayang pantayan. Hindi masama, parang totoo ang pagganap mo. Sa sinabi mong yan, Inmasming, mukhang hindi nasayang ang paghihirap mo kagabi. Pero naalala mo palang ayaw ko ng amoy ng sigarilyo. Ang mga nag-aaral ng batas, ganyan ba talaga kayo kagaling sa memorya? Sabi ko na, lahat ng datos mo, kabisado ko ng mabuti. Minjing, ngayon, alam ko na ang lahat tungkol sa'yo. Mas mabuting mag-ingat ka. Pupunta muna ako para mag-ayos ng makeup, mag-isa ka muna dito. Huwag kang makikipag-usap sa mga estranghero, hintayin mo ako. Parang kinakausap mo akong bata, huwag kang mag-alala, okay lang ako. Tingnan mo, si Mingying. Ang yabang-yabang niya ngayon, akala mo kung sinong nakasama ang pamilya Lu. Ano bang ipinagmamalaki niya? Totoo yan, akala mo talaga siya'y babaeng makapangyarihan. Kung hindi dahil sa pamilya Lu na nagproprotekta sa kanya, hindi magkakaroon ng ganitong tagumpay ang Mingjing. Mingjing, huwag kang makialam. Tiisin mo na lang ang gabing ito. Pigilan mo ang sarili mo. Mukha siyang diyosa. Pero sa likod, marami siyang paraan, lalo na sa kama. Pinapasaya niya ang mga kasosyo niya, kaya umangat ang performance ng Mingjing. Totoo yan. Pipigilan ko, pero hindi ko na kaya. Mingying, bakit ka nandito? Sis, ito, weird ba na nandito ako? Gusto ko lang ipaalala sa inyo, sa susunod na nasa feed kayo. Kapag nagsasalita kayo tungkol sa iba, siguraduhin niyo muna. Kung may tao ba sa loob. Ano naman kung narinig mo, wala naman akong sinabing masama. Ang tito ko ay si Boss Gu ng pamilya Gu. Gusto mo bang saktan ako? Wala akong ganong intensyon. Gusto ko lang humingi ng tulong kay Ms. Gu. Kung sinasabi ni Ms. Gu na ang performance ko ay dahil sa pagtulog. Pero hindi ko alam yun. Ibig sabihin binigyan ako ng pampatulog. Kung sigurado si Ms. Gu, ibig sabihin nakita niya mismo. Kaya kung magre-report ako sa pulis, kailangan niyang maging saksi. Nababaliw ka na ba? Kailan ko nakitang personal? Kung nababaliw ka, huwag mo akong itamay. Kung hindi nakita mismo ni Ms. Gu, ibig sabihin pinaparatangan niya ako, pwedeng magreklamo ako sa pulis. Sa oras na iyon, kailangan niyang humarap. Minjing, anong nangyari sa'yo? Bakit ang sama ng mukha mo? Ha? Ako? Wala, okay lang ako. Minjing, alam mo bang ang plastic ng ngiti mo ngayon? May nang-api sa'yo, susuntukin ko siya. Wala, huwag kang mag-alala. Sino nang maglalakas loob mang api sa akin? Kahit meron man, tiyak na gaganti ako. Mabuti naman. Minjing, huwag kang mag-alala. Lagi akong nasa tabi mo. Bata pa. Tito, kailangan ko ng tulong mo. May problema na ngayon. Gulianchuan. Asawa ni Lumingzu. Kasama niya si Gufir. Pamangkin ni Gulianchuan. At ang gusto ni Lumingzu na pakasalan mo. Nag-away kami kanina. Nag-aaway ka rin pala. Tito, nandito ka rin pala ngayong gabi. Maayos ang takbo ng Liu family sa mga nakaraang taon, kaya dinala ko ang mga kabataan. Pa makakilala. Fire, Fatin Montag nga. Kuya Jian, matagal na tayong hindi nagkita. Kung tatawagin mo akong kuya, ipapakilala ko sa iyo ang isang nakatatanda. Ito si Minjing.
ang aking nobya. Pwede mo siyang tawaging ate. Tito, Tito, parang may counting away si Faya at si MS. Ming, may counting away. Hindi ako makikialam sa away ng mga bata. Pero dahil magkaibigan ang ating pamilya, pakisabi na lang kay MS Ming na humingi ng tawad kay Fear. Tapos na ang usapan. kung hihingi ka lang ng tawad sa akin, hihinto na si Tito. Hindi ka na niya pag-initan. Ihingi ng tawad si Mingjing sa'yo. Karapat-dapat ka ba? Tito, tingnan Montag sila. Gian, isang tawad lang, pa walang gulo. At saka, negosyo lang naman ang kasal na to. Kung wala ang Ming family, may Gu family pa naman. Wala akong pakialam sa kahihiyan o ginhawa. Ang alam ko lang kung sino man ang magpapahirap kay Mingjing. Lahat tayo maghihirap. Lujian, ano ang ibig mong sabihin? Lalabanan ng Lu family ang Gu family dahil sa babaeng ito? Mali ka dyan, Boss Gyu. Ang aking nobyo ay kumakatawan sa Lu family. Pero ikaw, Boss Gyu, kumakatawan ka ba sa Gu family? Kung wala ang tiya mo, hindi ka magiging presidente ng Gyu Corp. Siguro hindi ka rin makaupo, no? Wala kang karapatang magsalita dito. Umangat ka lang dahil sa lalaki. Akala Montag kung sino ka. Kung wala ang Lu Corporation, yang Ming Corporation Montag, ay matagal nang nalustay. Mukhang. Pareho lang ang level ko kay Boss Gyu. Ako umaasa sa lalaki ng Lu Corporation, ikaw naman sa babae ng Lu family. Pareho lang tayo. Ikaf. Kuya Gian. Boss Gyu. Hindi pa ako patay. Harap-harapan mong sinaktan ang fiance ko. Kung sabi ni Boss Gyu, hindi kasing lakas ng lalaki ang babae. E di ang sampal ng babae, hindi rin kasing lakas ng lalaki. Yung isa pa, libre ko na sa'yo. Ang nangyari ngayon, tatandaan ng Ming Corporation at Lu Corporation. Alis na tayo. Ah, takot ka pala sa sakit. Eh bakit mo ako tinanggihan? Mas masakit pa yon kung sa'yo tumama. Kasalanan ni Gulian Chuan yan. Ang lakas kasi ng kamay. Mingjing, mali ang sinasabi nila. Anong sinasabi mo? Ang Mingjing na kilala ko. Hindi kailanman umasa sa lalaki. Kahit ngayon na nagpapanggap ako bilang Lujian. Hindi mo naisip na kumita sa Lu Corporation. Parang palagi ka lang nagtatrabaho. Ang lakas ng Ming Corporation ngayon ay dahil sa sipag mo. Kahit wala ang Lu Corporation, magaling mo pa rin pamamahalaan ang Ming Corporation. Tigilan mo ang kalokohan. Halika, lalagyan kita ng gamot. Pasensya na, medyo malakas ang kamay ko. Akala ko nalaman ko ang sikreto mo. Gusto mo akong patayin para hindi lumabas? Anong kalokohan yan? Halika, kasalanan ko ngayon. Kung hindi ako nagalit sa CV. At hindi ko na-offense si Gufir. Hindi tayo lalapitan ni Gulian Chuan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sabihin ko sa'yo, kung si Gulian Chuan at Gufir ay nasa nobela, sila ang tipikal na kontrabida. Tayo ang bida. Kahit wala tayong gawin, lalapit pa rin sila sa atin. Ikaw ang bida. Ang bida na nasampal. Hindi ko lang na-anticipate. Sabihin ko sa'yo kung binigyan mo ako ng ilang segundo para mag-isip sa galing ko. Siguradong mapapaluhod ko si Gulian Chuan. Ang galing naman. Bakit hindi ka nag-isip ng konti pa? Hindi pwede kung nag-isip ka pa ng ilang segundo. Paano kung tinamaan ka talaga niya? Hindi ko papayagan yan. Na may mananapak sa'yo sa harap ko. Ano nang meron? Dalawang mahal na bisita. Huling programa ngayong gabi ay inihanda ni Boss Liu. Magsisimula na, maaari na kayong bumaba para maghanda. Medyo malapit ng magamot, bumaba na tayo. Tama, bilis, bumaba na tayo. Salamat sa pagdalo sa aking hapunan. Ang susunod ay huling programa ngayong gabi, Masked Ball. Alam ng lahat, malaking proyekto ang pinag-usapan ng Liu Group. Kailangan ng partner. Pinahahalagahan ko ang katapatan. Sa pagpili ng partner, ang mga naiwan ngayong gabi ay kilalang mag-asawang nagmamahalan. Ang makakapartner sa asawa ang magiging future partner ng Liu Group. Anong klaseng kalokohan to? Itong si Boss Liu. Magkakatiwalaan ba? Matagal ko nang narinig na isa siyang batang isip. Mukhang totoo ang chismis. Anong gagawin natin? Sasali ba tayo? Siyempre sasali at dapat magtagumpay. Layunin ng Ming Group na makuha ang proyektong ito.
May mga bulaklak sa tabi ng entablado para sa mga lalaki. Ang paboritong bulaklak ng babae ay makakatulong para mas tumaas ang sansa ng tagumpay. Paano ko malalaman ang paboritong bulaklak ng asawa ko? Assistant ko ang laging namimili. Rosas na lang. Sinong babae ang ayaw ng rosas? Daibe a. Di naman tumasasabi. Para sa'yo. Sa mga dokumentong kailangang aralin ni Emartian, may ilang bagay na hindi gaanong klaro. Baka kailangan ng karagdagan. Ano ang paboritong brand ng sigaro ni Boss Lou? At si Boss Lou, ano ang paborito niyang regalo para sa'yo? Kuhiba, pulang rosas. At alahas. At ang paborito mong bulaklak? Eustoma. Ang paborito kong bulaklak ay Eustoma. Kung si Lujian, siguradong pulang rosas. Pero kung si Shenji, baka pulang rosas pa rin. Magandang binibini, payag bang sumayaw ka sa akin? Sige na nga, isang sayo na lang kasama mo. Ang galing mong sumayaw, mukhang madalas ka noong araw. Noong college, yun lang ang available na elective, kaya yun ang kinuha ko. Hindi ko inakalang magagamit ko pala ito dito. Bakit mo naisip ang Eustoma? Sabi ko na nga ba, kilala kita ng gusto. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Eustoma? Ano? Ngayon, pwede nang alisin ang maskara ng bawat isa. Tingnan natin kung siya nga ang hinahanap mo. Hindi, Zeno ka? Nasaan ang asawa ko? Hindi mo nga ako kilala. Bakit mo tinanggap ang bulaklak ko? Kanina pa tayo nagkukwentuhan ng masaya. Ang galing, mukhang. Si Boss Lou at Boss Ming lang. Ang nagkatugma. Ako si Liu, mananatili ako sa aking salita. Ikaf, Boss Lou, ay kumakatawan sa Liu Group, at si Boss Ming ay sa Ming Group. Ako, sino ang dapat kong makasama sa Liu Group? Sabay na tayo. Si, hindi ako nagkamali sa inyo. Masayang pakikipagtulungan. Sabi ko sa'yo huwag kang uminom, ayaw mong makinig. Ngayon, alam mo na ang hirap. Hindi mo naiintindihan. Kakakuha lang natin ng partnership sa Liu Group. Kung hindi ako inom, siguradong maglalagay sila ng hadlang sa akin. Sabi ko nga tutulungan kita, ayaw mo pa. Akala mo ba? Ang ininom mo bilang ng Liu Group. Ang ininom ko, iyon ang bilang ng Ming Group. Lujian, ang bango ng damit mo. Minjing, talaga bang nakikilala mo ako sa kanya? Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan mag-isa. Sige, hindi ako alis. Kukuha lang ako ng tubig para sa'yo, okay? Ayaw ko ng tubig, may sasabihin pa ako sa'yo. Ano ang gusto mong sabihin? Gusto mong malaman kung ano ang ibig sabihin ng Eustoma? Gusto kong malaman. Kung gusto mo, halikan mo ako. Sasabihin ko sa'yo. Minjing, lasing ka na. Hindi ako lasing. Maganda ang pag-inom ko. Totoo, ikaw. Halikan mo ako. Sasabihin ko sa'yo. Eh di sabihin mo. Sino ako? Talagang hindi mo pa rin ako nakikilala. Siyempre, Shenji ka. Sabihin mo kung sino ako. Sasabihin ko.
Ikaw si Shenji, ano ba talaga? Gusto mo pa bang malaman ang meaning ng bulaklak? Kung hindi mo ako hahalikan, talagang hindi ko nasasabihin. Minjing, dapat mong panagutan to. Bakit ganun kaikli lang ang halik mo? Minjing, mahaba pa ang oras natin. Sige na nga. Di ako. Sa'yo lang sasabihin, ang meaning ng istoma ay ako. Sa mundo, puno ng pag-aalinlangan pero sa'yo. Handang ibaba ang lahat ng depensa. Yakapin ka. Magandang umaga. Uy, umaga. Magluluto ako ng almusal. May gusto ka bang kainin? Wala akong gusto. Ano ba nangyari sa kanya ngayon? Bakit ba nakatingin lagi sa bibig ko? Wala namang nakadikit. Nag-inom ka kagabi, lugaw na lang muna. Alaynan. May nakadikit ba sa mukha ko? Medyo maganda. Ano bang gagawin natin ngayon? Gusto mo pa bang manood ng sing? Meeting lang gusto mo? Baka naman. Nakalimutan mo na ang nangyari kagabi. Kagabi, pagkatapos ng party. Nakuha natin ang deal tapos nag-inuman. Pinatong mo pa sa akin ang jacket mo. Tapos, Pagkatapos, umuwi na tayo at natulog. Pagkagising, eto na tayo ngayon. babayro ka, niloko mo ako sa katawan at puso. Pagkagising mo, wala ka nang maalala. Niloko sa katawan? Baka naman kagabi. Panaginip mo lang yon. Paano kita niloko? Kagabi, ganito ka humawak sa akin, tapos pinahalikan mo ako. Nakalimutan mo na ba lahat? Halikan mo ako. Sasabihin ko sa'yo. Naalala mo na ba lahat? Pananagutan mo ba ako? Ayos lang yan. Hoy, sige, alam ko na. Sabi ni Lolo Lu, bumalik tayo mamaya. Tingnan mo ang ginawa mo. Lumuhot ka. Lolo Lu, ano nang nangyari? Bakit galit na galit? Hindi naman dapat magalit ng ganito si Lolo. Kanina pa umaga, itong si Binibining Zheng. Bigla na lang dumating at nagsabing buntis siya sa anak ni Jian. Jian, bilisan mo at magpaliwanag ka. Sa ating lahat. Buntis ka. Wala akong kinalaman dyan. Jian, anak MO2. Paano mo ito itatakwil? Oo, kahit ano PA yan, dugong lu PA rin yan. Jian, bilang lalaki, hindi pwedeng hindi ka mananagot. Jian, totoo ba ang sinasabi ni Binibining Zheng? Akala ka UBA ang tapang ni Mingying, pero ngayon, may babae na namang naghari-harian. Sinasabi mong buntis ka sa nobyo ko, may ebidensya ka ba? Alam mo naman ang relasyon namin ni Jian. Ano pang ebidensya ang kailangan? So wala kang ebidensya. 3 buwan na akong buntis, 3 buwan ang nakalipas. Noong kami pa ni Jian, pinakamasaya namin. Anak ni Jian lang ang pwedeng maging ama nito. Imposible, kahit gaano pa kawalang hiya si Jian. Hindi niya hahayaang magkaroon ng anak sa labas. Dahil may masamang karanasan na siya dyan. Tama. Imposibleng anak ko yan. Anak, kung ayaw kang kilalanin ng ama mo, mabuti pang mamatay na lang ako. Susubukan kong ipagpapatama ang ulo ko sa pamilya Lu. Binibining Zheng, huwag kang magpadalos-dalos. Kung ayaw kilalanin ni Jian ang anak mo. Edi itayo. Feeding magpadian test. Sa pagkakakilala ko kay Lu Jian, hindi niya hahayaang mabuntis si Zheng Yi. Kahit siya mismo ang magpa-test, hindi ito magiging positibo. Pero nakakapagtaka pa rin, Zenyi. Bakit ang takang niya? Akala ba niya? May tatago sa lahat ng pamilya Lu.
Bukod pa, si Tita Tang ay talagang nagdududa. Na hindi ako si Lucian. Bakit? Bigla na lang ako hihina ng NA test. Hindi pa natin alam kung ano ba talaga ang balak nila. Tignan natin ang sitwasyon mamaya. MS Zheng, sumama ka na lang muna sa doktor. Kung talagang anak ng pamilya Lu ang dinadala mo, tiyak na may pananagutan ang pamilya Lu sa iyo. Sige, lalabas na ako. May emergency daw sabi ni Secretary Kim, lalabas muna ako. Babalik agad ako, kung may emergency, text mo lang ako. Ano ba talaga ang nangyari at nagmamadali kang hanapin ako? Pinalitan ni Kamanhua ang end ng fetus. Ginawang kay Lumikyang. Baka mabuko na ako. Naku, may problema sa test. Baka mabuko si Shenji. Kailangan kong bumalik para tulungan siya. Ete, tingnan mo muna ito. Umalis na si Mingjing. Nagmamadali ka ba? May sariling gawain si Mingjing. Anong ikinamadali ko? Ano na ang gagawin natin ngayon? Wala siya. Paano ka magpapanggap bilang si Lucian? Tita Tang, ano ba ang sinasabi mo? Uun ka, hindi ba Azia Zijian? Bakit kailangan pang magpanggap? Ang ibig sabihin ng ate mo, Pekazia. Tita Tang, kailangan natin ng ebidensya sa mga sinasabi natin. Kailangan ko pa bang patunayan? Na ako si Lucian? Noong biglang lumitaw si Jan, nung bumalik siya. Parang may kakaiba, kayo ni Mingying. Parang kambal, hindi kayo mapaghiwalay. Ikaf, tako ka lang mabuko, di ba? Ito ba ang hinuha ni Tita Tang? Magpapakasal na kami ni Mingjing. Ano namang masama kung close kami? Uun ka, kahit hindi ka gusto si Mingying. Pero hindi naman dahilan yun para sabihin tek siya. Alam kong hindi mo madaling aminin. Kayan gayon. Pinalitan ko ang ENA ng anak ni Zenji. Ginawang kay Lumingqiang. Totoo ka man o hindi, malalaman natin sa resulta. May iba pa bang nakakaalam nito? Wala, ako lang ang nakakita. CJ, huwag nang ipaalam sa pangatlo, siguraduhing sekreto. Kasama na si MR Shen. Hahanap ako ng pagkakataon. Sabihin sa kanya ng harapan. Mingying, sabi ni ate. Itong Jan ay pinapanggap mo lang. Ano ang masasabi mo? Sa tingin ko, ito'y puro pangamba lang. Totoo ba siya o hindi? Malinaw sa akin. HMP. Tingnan natin kung hanggang saan ka pa magmamatigas. Paglabas ng resulta, malalaman na ang katotohanan. Ganoon ka ba katiyak, Tita Tang? Paano kung mali ka? Hindi naman basta-basta maakusahan si Jayan, di ba? Alam kong may balak ka, pero sasabihin ko sa iyo, ang iyong plano ay mabibigo. Ngayon, ang buong ospital na ito ay tao namin ng Lu. Kung may balak ang pamilya Ming na gumawa ng kalokohan, wala silang pag-asa. Kung mali ako ngayon, kusang loob akong alis sa pamilya Lu. Van Hua, huwag kang padalos-dalos. Hindi ako padalos-dalos, pek lang siya. Ang lolo, ibibigay pa ang buong Lu. Sa peking ito, hindi ko papayagan. Samantalang si Mingli ang pinakamagaling. Sige, hintayin natin ang resulta. Lumabas na ang resulta, di ba? Hindi sila tunay na ama at anak, di ba? Peke lang siya, diba? Ayon sa resulta ng pagsusuri, ang dalawang tao ay tunay na mag-ama. Sila ay tunay na ama at anak. Hindi pwede. Paano ito nangyari? Tama na. Hanggang ngayon pa kayo nag-away, at lumabas na ang resulta. May tanong PABA kayo? Wala na. Tia Otang, napakalalim ng iyong paghahangad. Ganoon ba kahalaga ang maging tagapagmana ng pamilya Lu? Tatay, mahalaga, syempre mahalaga. Samantalang si Mingli ang pinakamagaling. Pero sa mata mo, si Lujian lang ang nakikita. Bakit naman ganong?
Noon pa man, tinanong ko na si Mingli. Kung gusto niyang pumasok sa Lu, ang sagot niya ay hindi. Hindi pwede. Kyle hanggang ka-UPA hanggang lukuhin ka? Sinabi ni Mingli na hindi siya interesado sa negosyo. Ang focus lang niya ay sa akademya. Imposible. Paano nangyari yon? Tama na. Yung bata es atiyan ni Zengi. Hindi naman talaga siya buntis. Zigen na. Kayo na ang magulo, kayo na ang magkagulo. Itong matandang buto ko, hindi nakasama sa laro ninyo. Tara na. Natakot ako. Akala ko mamamatay na ako ngayon. Pero ang galing mo talaga, Minjing. Kahit siguradong kamatayan yung sitwasyon, na-solve mo pa. Miss, nagluto na naman yung kasama ninyo at dinala rito. Ano ba yan? Parang ako paang. Babaeng mayaman na nagpapakain sa lalaki. Mukhang nahulog na sayo si MR Shen. Ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala na bigla siyang magbabago ng isip. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Malinis ang pagmamahalan namin. Hindi para lang siyang makuha sa paniko. Malinis na pagmamahalan. Pero yung bagay na yon, hindi mo pa sinasabi kay MR Shen. Bukas, ako mismo ang magsasabi sa kanya. Alam mo, para akong isang kerida sa Cold Palace. Araw-araw naghihintay ng atensyon mo. Ano nang masarap ang inihanda ng aking kerida para sa akin ngayon? Pakiramdam ko ngayon, mas parang chef ako. Shenji. Kung hindi ka si Shenji, magiging mabuti ka pa rin ba sa akin? Ano nang ibig mong sabihin na hindi ako si Shenji? Kahit nagpapanggap ako bilang si Lujian, magiging mabuti pa rin ako sa'yo. Eh kung hindi ka rin si Lujian, kung meron kang sariling pamilya at mga kaibigan, at hindi kailangang umikot ang buhay mo sa akin, magiging ganito pa rin ba tayo? Ano nang pinagsasasabi mo? Kahit sino pa ako, magiging mabuti ako sa'yo. Eh yung babaeng sinasabi mong mahal mo dati, nakalimutan mo na ba siya ng tuluyan? Anong babaeng yon? Ikaw lang ang babaeng kilala ko. Shenji, Sige, yon ay 20 taon na ang nakalipas. 8 taon lang ako noon, anong alam ko sa pag-ibig? Ikaw lang ang minahal ko. mas maganda yan. Minjing. Mahal kita. Anong nangyari? Bakit ang aga-aga? May urgent ba? Kung hindi tayo aalis ngayon, huli na ang lahat. Anong huli na? Saan tayo pupunta? Magde-date tayo. Bilis, umalis na tayo. Maligayang kaarawan. Ito ba ay para sa akin? Hindi naman na yon ang birthday ko. Alam ko. Ngayon, ay kaarawan ni Lujian. Sa bahay. Huwag mo nang kunwari si Lujian. Teka muna. Huwag kang magmadali dahil ngayon ay kaarawan ni Lujian. Ngunit, kaarawan mo rin. Hintayin mo ako sandali. Umupo ka muna. Tingnan mo muna ito. Ang ibig mong sabihin, kambal kami ni Lujian.
Sabay kayong ipinanganak. Ngunit si tita kay Lumingkiang ay sawa na. Ayaw niyang maipit ang anak niya sa pamilya Lu. Kaya binayaran niya ang iba para ipadala ang isa. Pero sino ang mag-aakala? May nangyaring aksidente. Namatay si tita sa panganganak at ikaw ay napunta sa ampunan. Paano ito posible? Walang nakapansin sa pamilya Lu. Noon, ang tatay mo ay puno ng pagmamahal kay Tangwan Hua. At ang iba pang miyembro ng pamilya Lu, nakita mo na rin sila. Kung ilan ang ipinanganak, walang mag-aalala. Pero si Lolo, hindi ko alam. Kung alam niya ang mga ito. Kaya totoo ang DNA test noong araw. Ako talaga ay anak ng pamilya Lu. At si Lujian ay tunay kong kapatid. Alam kong mahirap tanggapin ito sa ngayon. Paanong posible ito? Paano ako magiging tunay na kapatid ni Lujian? Dati, nakakumbinsi pa ako na ako ay isang kabit, pero ngayon, naging issue na ng etika. Yun lang ba ang iniisip mo? Ano pa ba? Akala ko moral issue lang. May ethical na problema na ngayon, Minjing. Hindi mo ako iiwan dahil dito, di ba? Ano ba yung nasa utak mo? Mabuti naman. Shenji, ngayong alam mo na. Ang totoong pinanggalingan mo. Wala ka bang ibang naiisip? Halimbawa, hindi mo ba naisip na hanapin ang tunay mong pamilya? Ano pa ba? 28 na ako. Hindi na ako iiyak para hanapin sila. Ikaw lang ang kailangan ko. Tungkol sa pagkilala, kahit ano pa, tatawagin ko pa rin siyang tatay. Hindi na kailangan. Ganun pala ang iniisip mo. Ngayong alam mo na ang iyong kaarawan. Maghiling ka na. Mayroon akong masamang hiling. Kung maaari lang, sana huwag na muling bumalik si Lujian. Hayaan mo akong habang buhay na manatili sa piling ni Mingjing. Maganda ba? Ang ganda, maiiyak na ako. Kailangan mong maging matatag, kasal natin bukas. Huwag kang iiyak noong araw. Susubukan ko. Magbibihis muna ako, umupo ka at hintayin mo ako. Engan. Kakaiba, nasaan na siya? Huwag kang umiyak, tutugtugin ko ng piano. Magaling kumanta ng piano ang kuya mo. Ang kantang ito ay tinatawag na Wedding in Dream. Pero ito lang ang alam ko kapag natuto ako ng iba. Tutugtugin ko ulit para sa iyo. Tandaan mong bumalik para hanapin ako. Shenji. Ikaw ba yan? Lumabas ka na. Anong nangyari sa'yo? Pasensya na. Nakalimutan ko. Nahanapin ka. Ano ba ito? Bakit biglang humihingi ng tawad? Dalawampung taon na. Bukod sa Wedding in Dream. Hindi ba? Nag-aral din ako ng ibang kanta, tugtugin mo para sa akin. Anong sinabi mo? Yung taon ng 20 taon na ang nakalipas. Ikaw, Ako. Paumanhin. Noon. May nangyari sa pamilya, nakalimutan kong puntahan ka sa orphanage. Hindi ko inakala na naghintay ka pala sa akin ng ganito katagal. ikaw pala yung maliit na babaeng yon, sige na nga.
Dahil ikakasal ka na bukas sa akin. Pinapatawad na kita. Minjing, lahat ng ito. Parang hindi totoo. Baka naman. Ang bukas ay talagang kasal sa panaginip lang. Kahit panaginip, gagawin nating totoo. Bakit rosas? Boss Lou, may problema ba sa mga bulaklak na ito? Ito ay Juliet Rose. Talagang bagay sa status ni MRS Lou. Hindi mahilig sa rosas si Mingjing. At huwag mo siyang tawaging Elrea Lu, Ming ang apelyido niya. May sariling pangalan. Sige Boss Lou, ipapadala ko na ang bago. Hindi na abot. 3 oras na lang, bibili na ako ngayon. Huwag mong sabihin kay Mingjing. Siege. Ang ganda ni MS Ming. Ito marahil ang pinakamagandang babaeng ikakasal na nakita ko. Baka hindi na makapagsalita ang lalaki pag nakita niya. Okay na kung hindi siya umiyak. Nasaan ka? 2 oras na lang magsisimula na. Kakaiba, ano ba ang ginagawa mo? Ikaw. Dalawang oras na lang ang kasal. Parang hindi totoo ang lahat. Alam mo rin palang hindi totoo. Dahil lahat ng ito ay ninakaw mo, hindi ba? Kaya mong gampanan ang papel ko. Hulaan mo. Kaya ko bang gampanan ang papel mo? Sagutin mo ang tawag, baka may nangyari. Ayokong saktan mo si Mingjing. Nakakatawa. Si Mingjing ang aking nobya. At ikaw ay peke lang. Anong karapatan mo para tumayo sa tabi niya? Basta huwag mo lang sasaktan si Mingjing. Ibinalik ko sa iyo ang lahat ng iyong mga bagay, wala akong kailangan. Basta si Mingjing lang. Hindi mo ba iniisip na si Mingjing ay tunay na umiibig sa iyo? May paraan, at ito ay isang mabuting paraan upang tuluyang mawala ang problema. Baka kailangan mong magsakripisyo, ang paraan ay, na mahalin ka ni Shenye, mukhang. Ang ginoong Shen na ito ay umiibig na sa iyo. Ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala na siya ay biglang magbabago ng isip. Narinig mo ba? Ang lahat ng iyon ay para lang mapanatili ang peking imahen. Bakit mo pa pinaniniwalaan? Ngayon na bumalik na ako. Dapat ka nang mawala, Lujian. Ang tanga mo naman. Mahal ko si Mingjing at mahal din niya ako, ito. Ay lagi kong pinaniniwalaan, ikaw ay isang walang kwenta. At nangangarap pa ng mga bagay na hindi sa'yo. Kung gayon, tingnan mong mabuti. Kung paano ko ibabalik ang lahat ng sa akin. Mingjing, huwag kang mag-alala, okay lang ako. Kakalutas ko lang ng isang maliit na bagay. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang kasal. Isang bulaklak na mababa, tulad mo, panoorin mo. Ang taong pakakasalan ni Mingjing ay ako lamang, si Lujian. Bakit rosas? Tinitiyak ba ni Lujian ito? Tinitiyak ni Boss Lou, sinabi niyang walang problema ang bulaklak. Kanina ay papalitan, ang hirap paglingkuran ng mayayaman. Bigla na lang lumaki, at oras na para magpakasal. Masaya ko pa sa iyo, anak, pagdating sa pamilya Lu. Kailangan mong pigilan ang ugali mo. Hindi pwedeng palagi kang matigas ang ulo. Kung pipigilan ko ang ugali ko, makakaligtas pa ba ako? Hanggang ngayon, malamang na ibaba na ako ng mga anak sa labas. Walang katulad mo, ang magsalita sa nakatatanda. Mula noong 20 taon na ang nakalipas, nang umalis ang nanay ko. At dinala mo ang iyong mga kabit sa bahay, sa puso ko. Hindi ka na nakatatanda. Boss Ming,
Samahan mo akong ituloy ang palabas ngayon, maaari ka pang magkaroon ng mapayapang pagtanda. Xiao Lu. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang aking anak. Sa hinaharap, alagaan mo siya na mabuti. Huwag kang mag-alala, Tito. Gagawin ko ang lahat upang si Mingjing ay maging pinakamasayang Mrs. Lu. Ano ang nangyayari, Mingjing? Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Lujian, ano sa palagay mo ang bauket na ito? Maganda ba? Siyempre maganda, pero hindi kasing ganda mo. Gusto ko sanang bigyan ka ng lisanthus. Pero wala ng stock sa flower shop. Hindi ka magagalit sa akin, di ba? Hindi. Hindi ako magagalit sa iyo. Basta ikaw. Kahit anong bulaklak, okay lang. Nice Montag peng pakasalan si MS. Mingying? Sa hirap at ginhawa, sa yaman at karalitaan, sa kalusugan at karamdaman. Mahalin mo siya, igalang mo siya, protektahan mo siya, at maging tapat sa kanya habang buhay. Hindi mo siya iwan. Gusto ko. Nice mo bang pakasalan si MR Lujian? Sa hirap at ginhawa, sa yaman at karalitaan, sa kalusugan at karamdaman. Mahalin mo siya, igalang mo siya, suportahan mo siya, at maging tapat sa kanya habang buhay. Hindi mo siya iwan. Maganda ba? Ang ganda, naiiyak na ako. Kailangan mong maging matatag, bukas na ang kasal natin. Huwag kang umiyak mamaya. Susubukan ko. Mingjing. Anong nangyayari sa'yo? Ayaw mo bang pakasalan ako? Lujian, alam mo ba? Ang ibig sabihin ng lisanthus. Ano? Bakit mo sinasabi yan ngayon? Pagkatapos ng kasal, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng gusto mong malaman. Lujian, may nagsabi na ba sa iyo na kapag bumiti ka, parang peke? Ayaw ko. Mingying, nababalif ka na ba? Mingjing, hindi ito ang tamang panahon para mag-arte. Ay naku, mukhang ang kasal na ito. Hindi matutuloy ngayon. Ang tanungin mo ulit. Hindi na kailangan. Malinaw na ang sinabi ko, ayaw ko. Ayaw kong pakasalan si Lujian. Mingjing, anong ginagawa mo? Hindi ito ang tamang panahon para mag-tantrums. Mga kababayan, pasensya na ang pamilya Lu sa inyong lahat. Umuwi muna kayo. Bigyan ninyo kami ng oras para ayusin ang aming pamilya. Nasaan siya? Anong sinasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Lujian, ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Kung may mangyari sa kanya, hindi kita patatawarin. Binibining Ming, isipin mo mabuti. Lolo Lu, hindi pa ako kailanman naging ganito kalinaw ang isip. Alam ko ang gusto ko. Ano ang gusto ko? Jian, lumampas ka na sa ginawa mo. Lolo, Tatay, ano ba ang pinag-usapan ninyo? Bakit wala akong maintindihan? kaya. Lolo, alam mo pala na peke siya. At pinabayaan mo siyang kunin si Mingjing. Tatay, ano ang ibig mong sabihin sa PEC? Nung huli, hindi ba napatunayan na ang resulta ng ENA test? Hindi naman siguro nakakamali yun? Anong ULE test? Lujian. Shenji, nasaan na ba talaga siya? Ano ba talaga? Ang ginawa mo sa kanya? Sino naman si Shenye? Hindi kaya si Shen Jiang. Nagpapanggap bilang Jian? Tatay, kailangan ko ng paliwanag. Mingjing, ganoon ba kahalaga si Shenji? Bukod sa mukha niyang kapareho ko, ano ba ang maibibigay niya sa'yo? Ako ang dapat nakasama mo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Simula nang magkaroon ka ng unang babae, hindi na tayo pwede. Lujian, palagi kang nag-aakala na kontrolado mo ang lahat. Pati ako. Pero si Shenji, iba siya sa iyo. Tapat siya. Mapagpatawad. Mabait.
Mahal ko ang lahat sa kanya. Pero hindi kasama ang mukha niyang kapareho mo. Ano naman? Ako ang nasa harap mo ngayon. Tungkol sa kanya. Mukhang wala ng hininga. Ano ang sinasabi mo? Ikaw. Pinatay mo si Shenji. Isang maruming daga lang talaga siya. Swerte lang na magkamukha kami. Pero sa dugo, hamak pa rin siya. Tulad niya. Sino ang magluluksa? Gago. Lu Yin. Kapatid Montag si Shenye. Tai? Ano ang ibig mong sabihin? Wala namang kapatid si Jian. Noong manganak ang asawa mo. Kambal silang dalawa. Nabihani ka kay Tangwanhua. Kaya hindi mo sila inasikaso. Nasiraan ng loob ang asawa mo. Gusto niyang iwan ang isa. Hayaf ka o sana. Pero nagbanta siyang magpapakamatay. Naisip ko, mas mabuti nang may maiwan. Kaya hindi na ako kumontra. Kaya. Totoong kapatid ko si Shenji. Mula nang unang makita ko siya, alam kong hindi siya si Jian. At alam ko ang totoo niyang pagkatao. Kazal anan ka o rin. Akala ko nasa aksidente ka, kaya nagpakasarap ako. Inisip kong mabuti na rin na manatili siya sa pamilya Lu. Pero hindi ko inasahan na magiging ganito ang kalalabasan. Zumpa ito. Noon pa man, ang kasunduan ng pamilya Lu at Ming, para sa panganay na lalaki at babae talaga. Kaya si Shenye, ang tunay na nobyo ni Mingjing. Ano pang silbi ng mga salitang ito? Patay na siya. Lu Jian. Kung may mangyari kay Shenji, hindi kita patatawarin, Mingjing. Nasa Moonlight Alley siya. Baka may pag-asa pa kung pupunta tayo ngayon. Ano? Huwag nang mag-aksaya ng oras. Shenji, hintayin mo ako. Shenji, gising ka na. Kung mamatay ka, hindi na rin ako mabubuhay. Narinig mo ba? Shenji, buhay ka pa. Buhay ka pa. Kapit ka lang. Malapit na ang ambulansya. Mingjing. Gusto mo bang pakasalan si Shenji? Kahit mahirap o mayaman. Shenji. Kahit anong hirap ang dumating. Kahit magbago ang mundo. Hanggang sa huling hininga. Ako si Mingjing. Gusto kong maging asawa ni Shenji, hindi ko siya iiwan. Habang buhay na tapat. Shenji. Shenji. Masaya ka na, ako pa ang boss Ming. Dito nag-aalaga sa'yo. Wala nang may swerte katulad mo. Dapat gising ka na agad. Ang tagal ko nang hindi nakakakain ng luto mo. Kaninang umaga pagkagising ko. Pumayat na ako. May utang ka pa sa akin na kasal. Pinalitan na ni Lolo Lu ang kasunduan para sa'yo. Kung hindi ka gigising, papalitan na kita. Shenji. Dapat gising ka na agad. Kung hindi, hahanap ako ng 7 lalaki, isa kada araw. Huwag kang maglakas loob. Naniniwala ka ba, kaya kong talunin ang 8? Shenji. Gising ka na, ikaw. Naalala mo pa ba kung sino ako? Naalala mo pa ba kung sino ka?
Huwag kang mag-alala, hindi ako nagkamali ng memorya. Shenji. Muntik na akong mamatay sa takot. Akala ko. Hindi ka nagigising. Huwag kang mag-alala. May sasabihin pa ako sa'yo. Hindi ganoon kagaling mamatay. Ano iyon? Hindi ko pa nasasabi sa'yo. Gusto ko rin. Narinig kong gising na siya, dumalaw ako. Lolo Lu. Mag-usap muna kayo, lalabas muna ako sandali. Gising na ba siya? Gising na. Nasa loob si Lolo Lu. Hindi ka ba papasok? Anong gagawin ko sa loob? Hindi naman ako ganoon kawalang delikadesa. Minjing. Pasensya na. Wala kang dapat ipagsisisi sa akin. Noong nalagay ako sa dagat. Halos mamatay na ako pero hindi ako nag-alala. Pero nang makabalik ako at makita kitang masaya sa tabi niya. Aminado ako. Nainggit ako ng kaunti. Ang bagay na labis kong hinahangad ay madali lang niyang nakuha. Lujian, alam mo lang na marunong akong mag-solve ng problema. Pero hindi mo alam kung ano ang mga sakripisyo ko para dito. Dahil hindi mo ako tinuring na kapantay mo. Hindi mo nakikita ang paghihirap at pagsisikap ng mga nasa ibaba. At hindi mo rin nakikita ang mga katangian ni Shenji. Na napakahirap hanapin. Ikaw lang ang nakikita mo. Minjing. Sana maging masaya kayo. Anong sinabi sa iyo ni Lolo Lu? Sinabi niyang ibibigay sa akin ang lugruk at gawin akong isang bossy na si makapangyarihan at kontrolado ang lahat. Sa totoo lang, Binigyan niya ako ng parehong kontrata tulad ng dati. At sinabing, kung gusto kong pakasalan ka, 5% sa'yo, 25% sa akin. Tinanong niya kung gusto ko. anong sagot mo? Siyempre. Tumanggi ako. Ayaw kong magkakalbo pagtanda at mapag-iwanan mo. Tapos papalitan ng mga bata. Ang akin ay sayo, ang sayo ay sayo pa rin. Huwag kang mag-asa, hindi pa ako pumapayag na pumasok ka sa pamilya Ming. At saka, nagpe-play lang tayo noon. Hindi ka pa nagpo-propose eh. Naalala mo ba ito? Siyempre naalala ko. Naalala ko noong unang beses kitang makita, umiiyak ka dito. 20 taon na ang nakalipas. Punta ka muna sa gazebo at hintayin mo ako. CJ, Shenji. Ito ay, Alam mo ba ang ibang kahulugan ng eustoma? Mahal kita, mahilig ka sa bulaklak, pero ang rosas ay may tinik. Natatakot akong masaktan ka. Kaya, dinalhan kita ng eustoma. Ito ay simbolo ng walang hanggang pagmamahal. Ito ay, ang tunay kong pagmamahal, 20 taon na ang nakalipas. Dito kita pinasaya. Nangako ka sa akin na babalik ka, kahit na hindi mo tinupad. Pero mas matigas ang ulo ng tadhana sa ibang paraan. Pinagtagpo tayo muli at muling nagmahalan. Minjing, pakakasalan mo ba ako? Marami akong natutunang tugtugin. Sapat para tugtugin sa habang buhay mo. gusto ko.